New month o new theme na po nato, and this is about measuring spiritual appetite. Apasumpay sa atong mga series of sermons. Spiritual appetite. Kung ang atong text, makita diya sa Psalm 73:26, whom I have in heaven, but you and earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Talking about spiritual appetite, spirituhanon nga desire or kining gitawag to gana. Kini gitawag nga craving, burning desire or desperate desire or deep desire, lalom nga kagustuhan sa Ginoo ug sa mga butang sa Ginoo. Burning desire for God and the things of God. Kung ato nang lalumon pagayod, kana nga desire gitawag na og hungering and thirsting. Kanang gauhaw gayud o gagutom, a deep, intense desire. O nang gitawag nga spiritual appetite, nga din kita magkauhaw, mga-desire gayud to be filled with God. It is a strong desire to know God, to be like Him, craving for His Word, craving for His presence. Pag may tag-uhaw o gutom, pag gutom ang tao og yun, kita nato nga ang pagkaon kinahanglan yun. Ang focus is the food. It becomes our priority. Ngunang ang deepest desire yun, nga angayan, nga i-desire sa matag usa ka Kristohanon should be to hunger and thirst after God and the things of God. Mao gina ang pinakataas nga desire. Nganong importante man gyud to measure our spiritual appetite? Una gayud tanaw nato kining the prominence of spiritual appetite. Unsa kini ka importante sa atong mga kinabuhi nga kinahanglan man kita mag-hunger and thirst, mag-crave gyud mag-uhaw ug maggutom gayud diha sa Ginoo ug sa mga butang sa Ginoo. Ang iyang importante is that it is a sign of spiritual health. Usa ka na kasinyalis nga himsog gayud ang usa ka tao spiritually. Kung tanaw na to sa atong pagkinabuhi gayod, ang spiritual gayod ang mas labaw kaysa physical. Mo nang kinahanglan gyud kung nag-desire man tag physical health, mas i-desire na to ang spiritual. Ingon diha sa 1 Timothy 4:8, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Sa ato pa, ang spiritual nourishment is higher, must be in a priority than physical. Unang importante gayud ang spiritual health. Sa physical nga side, ang mga doktor gayud mo determine sa health sa tao, usa niya na ang iyang appetite. Mungutan na gina. Ganay kaon wala. Wa gani ganay kaon Bina sa COVID, way lasa naa. Wa gani lasa wana. Klaro na gyud Sa dayon ka sign nga oy, positive ka. Sa ka sign kung dili ka ganahan mo kaon, nga nay diferensya gayud ang atong panglawas. So the same sa atong pagkinabuhi Kristohanon nga indication na nga there is something wrong with our spiritual health kung nagawala ang atong gana diha sa Ginoo o sa mga butang sa Ginoo. Spiritual appetite is a powerful evidence, Ebidensya gid siya nga really kining tawhana or kining nga tao is striving nga siya indeed born spiritually kay naga-crave siya for spiritual things. True spirituality manifests itself in certain dominant desires. Makita magid mo sa tao kung unsa gid ang iyang gina-desire, kung unsa gid ang dominant sa iyang kinabuhi. Makita, ulabas bisag kung saon, tago, money, power, popularity, materialism, mga nindot nga talanawon mo na priority. Diha makita gyud, di gid na siya malimot sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang spiritual appetite also itawag ni siya nga the secret of spiritual growth. Isikreto ni para mutubo gayud ang usa ka Kristohanon. Tungod kay klaro kaayo nga kung more kag appetite, daghan pud imong makaon. Mabusog pud ka og dali pud ka mudako. The same sa atong pagkinabuhi spiritual life nga kung more ang atong intake sa spiritual things, paspas gyud ang pagtubo. Mo nang dili gyud mahitabo nga magkaon lang ta or nindot lang atong appetite panahon sa Sunday, asa natong Lunes hangtod Sabado. So hinay week kay gamay ra gi intake, gamay ra gi kaon. Ang hunger requisite na siya sa spiritual passion. Pag naa kay appetite, diha pud magikan imong passion sa imong kainiton. Ang mga gutom nga tao di na paabot nga hukaran, hukad ra nagilaha, bina magpaabot nga agdahon kay mangita gyud nagpagkaon. Passionate pursuit. Ingana ka importante ang spiritual appetite. Ikaduha, the path to spiritual appetite. Wa man natog measure sa atong appetite, masuta na kung unsa gyud ka intense ang atong desire of God. Unsa gyud ka lalom o kainit ka kanang passionate ang atong desire
of God and the things of God. Kung makita na to nga nagkahinay mo niya mga butang, no, to nurture our spiritual appetite, to nourish, no, our spiritual health. Mao kini ang dalan paingon sa pagkabot sa maayo nga appetite, healthy appetite. Una niini, cultivation. Cultivate, imog yung i-practice habit, i-cultivate nimo intentional ang kining appetite. Katihon gini siya. Ingon diha sa 1 Peter 2:2-3, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Crave, intentional gyud ang imong pag-desire niini. Kinahanglan ka nga tuyoon gid nimo nga pag-desire ka for more of God. Mo nang need practice. Mo nang diha sa Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Katilaw ka, lami mo dinhi. Adaghan ka. Unay makita nato sa atong physical nga taste. Katilaw ta oy lami. Tilawan nimong Ginoo, nindot kay ang Ginoo, grabe pa ang makultivate imong desire for more of God. Mo nang diha, ang taste maka-cause gyud og to want more. Mo nang draw near to God, spend time in His Word, in feasting with the truth, hearing the heart of God, mo resulta ka na, you will want more of Him. O nang cultivate, ato yung himuon na intentionally. Then ikaduha, nga pamaagi nga kita mo increase gyud atong spiritual appetite is kini, rejection. It means you have to avoid atong kinabuhi physically. Naay mga healthy o unhealthy foods. Naay mga food nga dili lami pero healthy. Gulay sa mani, sagbot mani. Pero for your health, naapoy lami kaayo, lami kay ning tambok sa baboy. Pero makaguba gid pod, makadaot na pod sa atong lawas. The same sa atong spiritual life, na ay healthy foods, naapoy unhealthy foods nga mahimo natong ganahan pud ta. Nganang kini kinahanglan ni avoid ni nga mga food. Kining unhealthy foods, kining mga junk foods. Lami kaayo, taste so sweet pero dili makaayo sa lawas. Ngunang gitawag nga dili magid ni sila ingon nga poisonous, dili man ni makahilo nga pagkaon, pero makaguba sa imong appetite tinuod nga food. Ang bata una man yun to pagkauna nagkindi og ganahan pa ba na maniod to. Daghang kaon kindi, bisan sa tuwa daghang tagkaog mga unahan ng mga kuan kanang mga junk foods. Di ba di nakaganahan mo kaon nimindot punta kayong kaon wa nay gana kay kuha siya sa appetite, makakawat sa imuhang real nga appetite sa real nga food. Mo nang ingon diha reject, no, avoid kini nga mga butang. Reject these things nga mahimong ang imong appetite for God makuhaan. Gitawag siya mo patay sa imong appetite for God. Mo nang you have to protect gikan ini nga mga butang. We have to say no to these things. Sa 1 Corinthians 10:23, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Pwede good ang tanan, no, pero dili good tanan makaayo. Munang refuse those things nga dili maka-enhance sa imong pursuit of God. Munang you have to avoid those things. Himo kanimong mukawat. Mahimo kanimong busy sa imong relasyon diha sa Ginoo. Og usa niini, pagdako gid kaayo nga factor nga mahimong kining junk foods, kining yung worldliness, fleshly desires. Morning kalaban gyud sa things of God. Mo nang si Jesus gingan ni si Peter. Pagingon ni Peter nga ayaw kadto sa cross, Jesus, no, Master. Girebuke ni Jesus si Peter, get behind me, Satan. You have only the things of this world. Your mind is on things of this world, dili sa things of God. Mo nang worldliness, focus on temporal things. Makakawat sa atong Christian appetite. Mo nang obsession of earthly things, obsession on temporal things. Makakawat yun, makahinay-hinay og kawat sa atong appetite diya sa Ginoo. O klaro gid kini, even the church right now, no, kining entertainment makakawat. Example sa atong kinabuhi, tibok adlaw daw say kag tanaw ng entertainment sa TV, Facebook, tibok adlaw hantud gabi. Tanawa og pagkaugma, ganahan ba ka mag quiet time, na ba kay intense desire, no? Nga na ba ka strong gyapon ng imong desire nga hungry ka sa imong morning devotion with God. Bisag tanaw nimo karong panahon na ang big issue is time, pero time gyud dili gid na siya ang maong issue. The issue is not time but priorities. Kay kung unsa imong priority, himuan man nimo nag time. Unang karon daghan gyud kaayo, i-busy ko na ako importante pud nga gibuhat. We have the same time 24 hours. Ang matuman gid diha kadtog yung imong priority. Itong imong priority ang daghang time diha. Ang priority mag-decide sa atong schedule. Diyan nato makita nga kasagaran gyud no sa atong mga priority temporal desires sa mga temporal things. Dili lang sa kalibutan. Things of this world, dili gid siya things of God. Mo nang reject, refuse sa appetite sa kalibutan nga makaguba gyud
sa atong appetite for God. Kining duha di gini mag-uban, appetite for the world, appetite diha sa Ginoo, di gina siya pwede magkahiusa. Ato gyung i-starve. Ingon diha sa 1 John 2:15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ang kanang temporal things mo pass away ra gina siya. Mo nang starve yourself, no? Starve, reject what you want to die and feed what you want to grow. Mo na indot kayo. The amount of your emptiness determines the amount of your feeling. Mo nang kung unsa ka kagutom, mao pud na ang kadaghan nga musud sa imong tiyan pagkaon. Kung unsa kahawa ang imong tiyan, kung wa kini sulod, daghan kay mo sulod pagkaon. Diyan nato makita nga daghan ang wala kay appetite sa Ginoo. Ang problema dili appetite. Ang problema nanay sulodaan ng ilahang kasing-kasing. Nanay mga appetite daan. Mo nato ganiha katong mga worldliness nanadaan sa sulod. Wala nay room kayo ang appetite diha sa Ginoo. Naa nagyoy sulod. Nanay mga butang diha sa tong kasing-kasing gunahon na gitawag nga spiritual suppressant, naga-suppress nga dili nakasulod. Nga moingon na nga wala na, no, full na. Walay effect ang mga sermon, ang mga words sa Ginoo, meditation kung puno na pudaan, nanadaay nagkaset nga desire sa atong mga kasing-kasing. Wala na room for new things, no? Something new kay naanay nagka-crowd atong sulod. Ngunang digit pwede nga magsagol ang duha, ang kalibutan o ang mga butang sa Ginoo. Ngunang reject diha sa mga butang sa kalibutan o grow filled with things diha sa Ginoo. Katulo nga dalan paingon sa spiritual appetite kini association. It means surround your life with people nga strong po nilang appetite sa Ginoo. Strong po nilang appetite sa mga butang sa Ginoo. Ingon diha sa Hebrews 10:24 to 25. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Dili nato makita nga usa nga makapahatag kanatog appetite diya sa Ginoo. Depende kinsa imong associate matag adlaw. Depende kung kinsa imong kauban nga mo-influensya sa imong appetite diha sa Ginoo. Dito gyud ka sa mga tao nga mustir sa imong desire of God. Well, it's hard nga mo spend ka 2 hours dili lang sa iglesia and spending pila ka oras 40 hours dito sa gawas sa lain nga mga association na. Unang surround your life with people nga puno pod sa spiritual appetite sa Ginoo. Kay makadugang gyud sa imong spiritual appetite for God. Oning mensahe pod sa Bapmen dito sa Mandos Baptist Church nga unsa gyud ang importante sa fellowship. Kadin kini is not all about food enjoyments, about commitment to fellowship. Karon panahon na lisod mga tao mo commit to na mga gatherings. Unang ingon diya sa let us not give up meeting together. Means command nga do not give up. Daghay dili mo commit gyud ana meeting together. Og ipadayag namo sa ilahang nga ang Matthew Baptist Church grabe kayo meeting together. Mag-meet mig Miyerkules prayer meeting, Biyernes prayer meeting gyapon live sa virtual. Pagka morning ana Saturday naa gyapon meeting together. Og nagsugod gid na grabe kadtong panahon sa pandemic o nang imbis sa pandemic mutir as igubaon mi o buwag-buwagon mi mas nagkahugot noon ang among relasyon o nang commitment and it is a contribution. Fellowship is a contribution. Ingon diha nga but let us encourage one another. Munang ang fellowship dili unsay makuha nimo diha sa fellowship. It is your contribution to encourage. Di ko moadto kay mo koy makuha diha. You are there to encourage. Na kay contribution. Munang importante kaayo nga let us not give up meeting together to encourage. Munang nag-abot-abot kuan po na mo sila nga nag-abot-abot bisag asa lugar sa mati kag may simbahan dayon nga simbahan. Purpose is to encourage. Dili nga naami makuha diha or musikat diha or pagkaon or suroy-suroy. It is to encourage, to lift up. Mo na nindot kaayo nga contribution nato. And pinaka-nindot pod kayo nga benepisyo sa fellowship. Mo lagi ito yung nato ganiya. Contamination from the world. Malayo ta sa worldliness. Kaya ang kalaban gid number 1 karon nga mukuha sa tong appetite kining worldly things, temporal things. Mo nang kung more ang fellowship, gamay rag time to sa gawas. Nasa fellowship mas ma-encourage kay iron sharpens iron. Kaya ang gihisgutan diha ulong sa Ginoo, business sa Ginoo, mga butang sa Ginoo ang nadiha. Kung dito ka sa gawas, mga marites na ang imong makuha na yon dito. Kay mao man na ang pattern sa kalibutan.
Christian mag-meet, lain man ang pattern, spiritual things man. Mao nang nindot kaayo gyud ang fellowship kung kita nagasurround kanunay matag adlaw no sa mga tao nga grabe pud ang ilang desire, matakdan pud ka. Ilahang kainiton diya sa Ginoo sa mabutang sa Ginoo. Palayo ta sa kining worldliness. Bisan gani sa ubang church sa Caraga, kuan man ginadihang lugar no, pure kay nga mga solid gamay isa ra ka wave Christian kuan diha Baptist Church isa ra gyud. Unang magpista Caraga, iatol po nila ang ilahang mga gatherings panahon sa pista kay para dili jud kaadto dito. Pagtuo sa uban ni join sila sa tuwa kay nag-celebrate sila dili kay para dili maka-join ang mga member dito sa band. Onay nindot kaayo no, contamination. It's about environment, association. Ingana ang contribution sa fellowship, path to spiritual appetite. And lastly, the price of spiritual appetite is one, satisfaction. You will be filled. Ingon diha sa Psalm 107:9, for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Real satisfaction. Maangkon kayo diha kung ikaw nagauhaw gayud sa Ginoo. Gauhaw ta sa kalibutan ng butang, sige mangyapon tagpangita. Auhaw ka sa Ginoo. Ingon siya, I am the bread of life. He who comes to me will never be thirsty. He who believes in me will never go hungry. Tinuod yun nga satisfaction, real, no? Temporal things cannot give real happiness. Munang happiness is a product of pursuit unsay atong gi-desire. Makabot nato ang tinuod yun nga kalipay. Ug nagtinguha ta og tinuod nga appetite for the things of God, mo na perfect gayud nga happiness. Mo nang satisfaction. Kanang purlong diha nga field term na nga describe sa kanang karnero nga ginapakaon o ginapataba. Busog yun, pabusugon hantod yun nga perfectly busog it siya. Satisfaction. And lastly, expansion. Philippians 3:13, brothers, I don't consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ingon din nga, the best appetite is a growing appetite. But pasabot nga, kung ikaw gusto gyud nga you want more of God, mo expand pa gid na ang capacity to want more. Nga maka-experience ka sa satisfaction sa Ginoo, mas mo desire pa ka, you want to eat all the time. Pero nga katilaw ka gusto kada oras na magsigaon. Expansion no, capacity nato mo dako usab pinagi gayud sa atong appetite. Munang mas mudako pa atong kapasidad nga mo pangita sa Ginoo. Tong ingon si Paul, wala pagyud ko nahuman no. Meaning si Paul grabing spiritual maturity pero pa siya nahuman. Meaning more pagyud ang Kristohanon, kita nimo ang kanang sign nga siya more of the things of God kay bisag ingana ang iyang kitang nagka-desire pagyud no. Nagkataas ang iyahang ang uban murag mo relax naman nga wala no, pare kang pur walay katagbawan naga-desire pa for more of God. Mao nang diha makita nato nga pag naata na diha lang gina makita sa atong spiritual appetite. Diha gyud ang sinugdanan. Kay kung naatay spiritual capacity, kung naatay spiritual intimacy sa Ginoo. Kung spiritual intimacy sa Ginoo, ato na makabuot kung naatay spiritual hunger. Intense spiritual hunger. Mo nay tubo pag yun, mo expand. So mao kini no, ang gitawag na to, ka-importante kayo to measure our spiritual appetite. One of the great question, no? Meaning, na kung sa gyud kataas ang atong desire for God and the things of God. Mao gina ang pangutana. To be filled with God, mao gina ang the key to everything else. Magsugod gyud tanan, no? Diha sa spiritual appetite. Depende na sa atong pagkapuno. Kay mapuno ganita, filled ta with God, tanan mo sunod na nga atong gikinahanglan. Transformation, growth, righteousness, fruitfulness, epekto na lang na kung ikaw puno ka sa Ginoo. Ug mahitabo lang nga mapuno ka sa Ginoo kung ikaw naga-desire, nagauhaw, nagagutom diha sa Ginoo sa mga butang sa Ginoo. Muna on the scale of 1 to 10, makapangutan na kita. Kumusta atong spiritual appetite? I'm really hungry for God and the things of God. How strong is spiritual appetite? Are we really starving or well-fed? Magampo